Ganito ang agos na sinusuong ng mga batang mangyan 2 beses sa isang linggo. Piligrong ang kapalit, piso kada kilo. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas nakarating din kami sa destinasyon. Ilang metro lamang ang layo nito sa bayan at dito muna pansamantalang itatago ng mga bata ang inipon nilang kalakal. Hapong-hapo ako nang makababa sa salbabida. Pero ang mga batang mangyan, tila walang puwang ang kapaguran. Sa mga palengke sa Maynila, tila binabaliwala lang sa dami ang mga saging na saba. Pero ang di natin alam, kalbaryo pa lang pinagdadaanan para lang makarating ang mga ito sa ating hapagkainan. Bulag ang 2 sa 4 na anak ni Mang Ima. Pero kahit bulag, pinipilit ng batang si Wendell na tulungan ang kanyang ama. Gaano po katagal ninyo pinapasan yung mga saging? 3 oras galing doon sa aming lupa, papunta dito. 3 oras? Gaano karami po saging yun? Mga 300. Ilang linggong inipon ng mag-ama ang saging na ito. Ngayong araw, ibabiyahin nila ito at ibebenta sa bayan. So sa isang buwan po, magkano po ang kinikita ninyo? Depende lang kung ilan ang dala namin saging. Pero karaniwan po, magkano po ang pera ninyo sa isang buwan? Isang buong buwan po. 100. Isang buwan na yun. Pagkakasyahin nyo na yun? Ay, yan lang. Ang kita namin, ganyan lang kalaki. Pag nawala na ng bigas, ano nang kinakain? Mga saging yan. Saging, oo. So sa isang buwan po, ilang beses lang po nakakakain ng bigas ang mga bata? Tuwing magsahin siya ng bigas. Kuminsan. Tuwing Biyernes, kumakain kayo ng bigas. Oh. Kaya pala ganun na lang kahigpit ang pagtatali nila sa mga piling. Bawat saging mahalaga. Sa kabilang bahagi ng ilog, maingat ding nagtali ng kalakal sina Ligawon at ang kanyang mga kaibigan. Sako-sako ng gabi naman ang kanilang ibebenta sa bayan. Mahigit 1,000 kilo ng gabi ang kailangan nilang ibiyahe sa ilog. Hindi nakakayanin ng salbabida, kaya ang iba isinakay na lang sa balsa. Kumpara sa salbabida, mas madaling sumakay sa kawayan dahil hindi ito tumatao. Pero kung hindi ka maingat, baka ikaw ang mahulog.
Kumpara kahapon, mas mabilis ang ragasan ng ilog ngayon. Pero di alintana ng mag-amang Wendell at Ima ang peligro. Ang mahalaga, makarating sa bayan ang saging nang hindi nalalabog o nabubugbog. Pilit na tirik yung araw ngayon, sinisisi mo, mainit ang panahon. Pero, tubig, sobrang lamig. Mahigit 1 oras na kaming nakababad sa tubig. Hindi lang bato at agos ang kalaban mo sa ilog, kundi pati na rin lamig. Pero hindi pa dito natapos ang kalbaryo. Masyado nang mababaw yung tubig dito. Delikado kapag ganun kasi pwedeng mabutas yung salbabida. Matamaan ng mga bato. Halos 2 oras na kami nagpapaanod, pero di ko pa natatanaw ang dulo ng ilog. Maya-maya, nangyari ang aking kinatatakutan. Ay, may butas. May butas yung salbabida namin. Nabutas man ang aming salbabida, kailangan magpatuloy sa biyahe. Sayang ang kalakal na aming dala, kaya lakas loob kaming sumuong muli sa ilog. Alas 11 na ng tanghali nang marating namin ang sitio Panluan. Hile-hilera ng mga biyahero o buyers mula Maynila ang nakaabang sa bawat kalakal. Ito na yung Panluan, tapos dito na dumadaong lahat ng mga nagkakarga ng mga kalakal gamit yung mga salbabida nila, mga balsa. Tapos yung nakikita ninyo ng mga babae dito sa may gilid, yan yung mga biyahero, yan yung mga bumibili ng mga kalakal ng mga mangyan. Tapos isasakay nila yon papunta dun sa mga truck, yun na yung dadalhin papunta sa Manila. Ano yung panelo? Sako? Singapore. Sino may trato? Ako na. Sa Clara. Hindi. Isa-isa naming ibinaba ang produkto ni Mang Ima. Pagkatapos ng saging, kinilo naman namin ang sako ng gabi na dala ni Mang Ima. Dahil hindi marunong sumulat at magbasa, ako na ang nagbasa ng timbangan para siguradong walang lamangan. 17.5. Yung 17 kilos yan, ano? Pero ng oras na ng bayaran, hindi 17.5 kilos ang binayaran. Magkano po yung ano, 17? Magkano yung 17 kilos? 112. Kasi 112. inaalisan pa ng risiko yung bagang pinaka yung basa, o yung ganun din naman sa Manila. Anong basa po? Yung nakilis ba yan, nababa ang timbang pagtuyo na, So ilan po talaga? 16 ang binayaran ko sa kanya. Kaya 16 kilos. Kasi yung 1 kilo, parang, kasi basa siya, so mas mabigat ng kaunti. ₱300 lamang ang kinita ni Mang Ima nung araw na iyon. Kailangan nila itong pagkasyahin ng 2 linggo hanggang makapag-ani silang muli. Dumiretso ang ama sa palengke ng Panluan. Sa bigasan unang nagpunta si Mang Ima. Sa color game, nagbabad ang batang si Wendell. Hindi ko alam kung paano siya tumataya gayong hindi naman niya nakikita ang mga kulay.
Pero minsan lang raw makaranas ng peryahan si Wendell, kaya hinayaan siya ng kanyang ama. Maya-maya, dumating na sa Pampang sina Ligawon at ang kanyang mga kaibigan. Pagugma ng katawan, diretsyo ang mga bata sa pagpapasan. Akarero nito. Nang maipon ang lahat ng sako, nakakalula sa dami ang pinasan at sinalbabida ng mga bata. Sambil 34, 33, 32, 33. Sabik na nag-abang ang bawat isa habang kinuwenta ang kanilang kikitain. Parang 322 kilos yun, ganun ba? Piso-piso kasi. Kasi piso-piso per kilo. Tapos yung isa naman ay 331. Lumalabas na tig 300 kilo ang pinasan ng bawat isang bata. May 300 piso na silang maiuwi sa kanilang mga magulang. Dumiretso ang mga bata sa isang kwartong ginawang sinehan. Good morning, my mother. Siya na pala mga kumate. Ito ang aking anak na si Ricardo. Lumang pelikula na ang pinapalabas sa Betamax pero enjoy na enjoy pa rin ang mga bata. Nung mga oras na iyon, hindi sila kargador, kundi mga inosenteng bata na manghang-mangha pa sa mundo. Mga mga tayo natuwan daw. Ano yan? Tinulang manok. Dalawa? Sana. Lang. Pagkatapos ng pelikula, diretso sila sa karinderya. Doon mo. Atanong ko kay Kuya Marcia, ay wala na. Kanin daw ang paboritong pagkain ni Erwin. At ngayon, nakuha na niya ang kanyang sibling hiling. Isang linggo silang nagpasan. Dalawang oras nakipagsapalaran. Sa araw na ito, binili nila ang mga bagay na di nila karaniwang natitikman. Kumain na parang wala ng bukas. Tumawa, nagkulitan at naglaro. At sa mga sandaling panahon, naging bata silang muli. Ano ang pinakamasayang parte ng pagtira ninyo dito? Anong pinakamasayang parte? Pag ano? Pag linggo. Pag linggo. Bakit masaya pag linggo? Ay, nagalaro po kami. Isa lang ang naisip ko. Sana, araw-araw, linggo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.